Lumipas ang mga araw, ngunit imbes na humupa ang tensyon, lalo lamang itong lumala. Nagsimulang magbago ang buong bayan. May mga checkpoint na sa bawat kanto. Mga pulis at armadong lalaki na walang pangalan ang bigla na lamang umiikot tuwing gabi. Hindi sila nagsasalita. Nakatingin lamang sila sa mga tao na parang may hinahanap. Unti-unting nawala ang ingay sa baryo. Wala nang batang naglalaro sa labas. Pati social media ng mga taga-bayan ay isa-isang nawawala ang mga post tungkol kay Lina. Parang may malaking kamay na tahimik na bumubura sa katotohanan. Isang gabi, may malakas na katok sa bahay nila Lina. Boom! Nagyelo sa takot ang kanyang ina. Pagbukas ng pinto, bumungad ang tatlong lalaking nakaitim. May reklamo laban sa anak mo, malamig na sabi ng isa. Anong reklamo? Nanginginig na tanong ng kanyang ina. Pagpapakalat ng maling impormasyon. Pag-uudyok laban sa gobyerno. Hindi makapaniwala si Lina. Alam niyang gawa-gawa lamang iyon. Ngunit wala siyang laban. Kinuha nila ang cellphone at laptop ng dalaga. Pati mga lumang notebook niya ay isinama. Bago umalis, marahang lumapit ang isang lalaki kay Lina at bumulong. Tumigil ka na habang may pamilya ka pa. Hindi iyon pagbabanta. Babala iyon. Kinabukasan, may mga taong bigla na lamang nawawala sa baryo. Isang estudyante na sumuporta kay Lina, isang tricycle driver na nag-share ng video niya, at maging ang matandang gurong nagtanggol. Sa kanya ay hindi na muling nakita, matapos sunduin ng mga hindi kilalang sasakyan. Tahimik ang lahat, takot magsalita, takot tumingin, takot kahit magtanong.